ito, mag-aano tayo. Mag-a-adjust tayo ng air fuel mixture ng ating carburetor dito sa ating YTX. So, meron na nga ako tutorial nito. Kaya lang, yung iba sabi nila malabo or parang hindi ko daw talagang inikot. So, ito, gawin natin. So, una, kung makikita nyo yan, ito yung air screw. So, sasarado natin muna full close hanggang sa hindi na natin mapihit. Ayan. So, tatandaan nyo to ha. Yung isang tutorial ko may tandaan siya pero parang hindi pa rin nasundan. Pero, so, ito ngayon gagawin natin. So, since diba hinigpitan na natin siya, doon sa full close, ang turn natin is clockwise. So ngayon mag-o-open tayo counterclockwise, 2.5. So 1, actually hindi pa yan 1 eh, 1/2 pa lang yan. Yung iba 1 ang bilang nila dyan, pero half turn pa lang yan. So ito pa lang ang 1.5, 2, 2.5. Yung iba nakukuha na sa 2.5. Ngayon try natin, paandarin natin to ha. 2.5 tong nandito sa motor ko. Ayun, umandar siya sa 2.5. Then try natin accelerate. So far mukha namang maayos, mukha namang maganda na. Ngayon pwede pa natin siyang ihanap. Ihanap natin in the sense na kung tataas pa ba yung yung idle o bababa. So dagdagan pa natin siya ng 1/4, kalahati nung kalahati. So parang halos hindi nagbago, no? Gawin nating 3. Ayun, tumaas pa. Nung naging 3, tumaas pa siya. So, ayun, gawin nating 3 kalahati. Ayaw na, so 3 yung pinakamaganda dahil bumababa pagka i-counterclockwise pa natin eh. So far ito ang pinakamataas, itong 3 kalahati. By the way, take note na hindi porket sa YTX, kasi yung iba sabi nila depende kung ilang bilang yung turns. Kaya lang yung 2.5 turn, yun yung basis mo para lang umandar siya. But then hindi pare-pareho ang hindi pare-pareho ang timpla ng air fuel mixture ng YTX. Depende yan sa setup mo. Kino-consider natin anong gasolina gamit mo, ano ang gamit mong langis, at saka kung naka open pipe ka ba, o kaya kung barado na o luma na tong air fuel mo, itong air filter kako sana. So ayun, ito kung maririnig nyo, napakataas, di ba? So kung ano yung pinakamataas na idle, yun na yung pinakamagandang setup eh. And then mag-a-adjust ka na lang sa idle nya, para kung natataasan ka, bababa mo na lang. And then after this, to make sure, kailangan mo ring i-check yung kung paano yung sunog ng yung spark plug. Dapat yung sunog ng spark plug mo optimal. So yun, ganun lang. Ganito, napakataas na. Bababa ko ng konti yung yung kanyang air fuel, yung kanyang idle. So eto, ayan, bababa na yung idle. So ganun lang.
konting kalikot lang na syempre may ingat. So ayun, sana nakapagturo na naman ako ng konting kaalaman at may apply nyo rin, lalong lalo na sa mga YTX users. Salamat sa panonood.